Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin. Ngayon, pag-uusapan lang po natin itong reaksyon naman ni Melo Yap. Ito, dito parang pinagtanggol ni Melo Yap itong si Banat Bay laban dito kala Atty. Libayan. Ngayon, itong si Melo Yap kasi ito best friend to ni Atty. Libayan. Nagmamahalan tong dalawa. Talagang very close silang dalawa. So, masasabi natin si Melo Yap, mas kilala niya itong si Atty. Libayan kesa dito kay Banat Bay. Kaya may mga revelation itong ilalabas si Melo Yap na papatunay kung anong klaseng pagkatao meron to si Atty. Libayan at yung kanyang mga kasamang vlogger na kung tawagin nga niya mga puon. Ngayon, pakinggan natin si Melo Yap kung sa mga introduction niya tungkol dito kay Atty. Libayan. Guys, natandaan niyo yung nangyayaring kaguluhan sa grupo ng mga banateros at ng mga Danes Goligos at doon sa puon nila na si Atty. Libayan. Dito nagkakabatuhan na ng baho. Yan. Yung batuhan ng bawang ibig din sabihin ay yung tungkol dito sa hingian ng donasyon. Pero ang term niya rito is abulo yan. Ano yung bahong nagbabatuhan na? Pera na ang pinag-uusapan nila rito. Dito, yan. Pera na po ang usapan nila. Alam nyo, ginawa na rin nila sa akin yan. Style kasi nila yan eh. Ano sasabihin sa'yo? Isa kang bayaran. So, ang problema, hindi umubra sa akin. Ngayon, nagagamit nila dito kay Banat Bay. Which is, So, yun. Meron na motibo kung bakit si Banat Bay ang binabanatan ngayon nitong grupo nila Atty. Libayan. Kasi nga sabi nga ni Melo Yap, sa kanya hindi umubra yung ganong estilo. Ngayon, nakakita sila. Siyempre, makita nyo naman, mas maraming sabi natin mas sikat si Banat Bay kasi mas marami siyang subscriber kaysa dito kay Atty. Libayan. Kaya ngayon ang binabanatan nila ngayon si Banat Bay. Siyempre nga naman, ah, may kasabihan nga naman, di ba? Kapag ang puno mabunga, laging binabato. So, ito yung naging diskarte nila na tirahin yung mga malataas yung subscriber, yung mga sikat, para umangat din sila. alam nyo sa totoo lang, hindi ko pa napapanood itong kay Banat Bay. Tapos, meron marami akong gustong panoorin eh. Alam nyo, nagiging parang circus na lang sila rito. Kasama dito si Atty. Libayan na pinanonood ko. Bakit? Meron pang isa nagsalita, ito. Unmasking the fake teacher. You are no longer anonymous. So, ito yung mga kasama ni Atty. Libayan na pinapakita niya. So, dito, medyo lalabas na tayo dito kasi out of topic na tong pinapakita ni Melo Yap dito. Pero ang punto lang dito, pinapakita niya na sila Atty. Libayan, yung kayo na in-interview nung subscriber or follower dati ni Banat Bay, kung anong klaseng karakter meron sila as a vlogger. Yun nga na pera-pera na lang yung pinag-uusapan. So, kailangan nila ng mga donasyon para doon sa kanilang channel. Ngayon, ito, may revelation dito si Melo Yap. So, sandali, hanapin lang natin. Kung anong klase ba to sila Atty. Libayan. Ayan, ito. Pakinggan nyo maigi kung ano mga sasabihin dito ni Melo Yap. Iwanan na natin yan. Punta tayo dito kay Atty. Libayan, no? Punta tayo dito kay Atty. Libayan. May papakita lang ako sa inyo. Kasi dito, mayroon deal si Banat Bay. Ngayon, doon sa deal ni Banat Bay, nasarahan ng channel, nagbigay ng komento si Atty. Libayan. Ito na topic na natin to, 'di ba? Nung nakarang video ko na nagbigay nga ng komento ito si Atty. Libayan tungkol dun sa challenge si Banat Bay na i-delete niya yung kanyang YouTube account kapag may makapagpakita ng video na siya ay nanghihingi ng donasyon or any form ng basta nanghihingi siya. Basta yung may link yung link hindi yung chap-chap kasi nagbabala na nga si Banat Bay na may maglalabas ng video niya na chinap-chap na siya ay nanghihingi. So, dito ipapakita ni Melo Yap na kung sino yung dapat hindi naman mas paniwalaan. Nasa inyo naman yung sino paniniwalaan pero timbangin ninyo. Tingnan natin yung komento ni Atty. Libayan. Tingnan natin, ha?
dream promises because you will not do it anyway. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sorry kayo, ha? No? Ito sabi ni Kayo, celebrity ko. Sorry kayo. Ayan. Ano yan? Credibility Kayo, play. ha? O credibility play. Yan din ang laro talaga nila. Pero wala silang mga ebidensya ng credibilidad nila is malinis. Yun, di ba? Kay Melo Yap nang galing, pagdating sa credibility, wala tong mga to. Di ba? Nasa kanya nang galing. Gaya na sinabi ko sa inyo, ito si Atty. Libayan at si Melo Yap. Ano to, hanggang dikit tong dalawang to. Talagang lagi nagbabardagulan to. Kaya mas kilala yung isa't isa. Di ba? Ako at least na patunayan ko na hindi ako tumatanggap ng abuloy. Huwag kayong magbibigay ng abuloy. Kaya bang sabihin ni Atty. Libayan yon? Kaya. Medyo kapal muk. Sinabi na niya yun, huwag kayong magbigay ng abuloy. Kailangan niyo yan. Ayun ha, sa kanya nang galing ha. Galing kay Atty. Libayan na ito mismo ay nanghihingi. Hindi daw kayang sabihin na walang tanggapan ng abulo yan. Kay Melo Yap nang galing ha, hindi sa akin. Pero yung abuloy niya nakabukas. Tapos, si Kayo hindi niya kayang sabihin yon na huwag kayong magbigay ng abuloy. Or hindi ko kailangan ng abuloy. Oh, kaya mo bang sabihin yon, Kayo? Ito. Di ba? Tinatanong niya si Kayo rito kung kaya ba niya sabihin na walang magbibigay ng abulo yan. O yung donasyon. Di ba? So, ibig sabihin, siya confident enough din siya na sabihin niyang hindi siya nangihingi. Kasi nga nakasara yung kanyang yung donation niya na button. So, hindi siya nangihingi. O, kung hinahamon ka ni Banat Bay ng sarahan ng channel, hinahamon kita. Sabihin mo na hindi ko kailangan ng abulo yan. Ako kaya kong sabihin yon. Taas noo. So masasabi ba ninyo na ako swelduhan ni Mama Odette? Kung swelduhan ako ni Mama Odette, tinanggap ko yung abuloy. Marami yan. Hindi lang iisa. Baka i-spoil ko. Kasi nga, alam ko na you will deliver. O, kape. Pero ang tanong dyan, I-deliver ng kape. Sabi niya, ayoko kasi ng 3-in-1. Hindi ako mahilig sa, may cream. Meron namang coffee ko na walang cream. Yun ang tinitimpla niya. Ilalagay sa baso ng Starbucks. Alam niyo, sa totoo lang, ayoko ng patulan si Kayo. Kasi alam niyo, nakita ko na style ni Kayo. Pansinin niyo, kung sino yung mga kilala, doon siya sumasakay. Gusto niya akong sakyan. So, yun di ba? Kagaya na sinabi ko sa inyo, yung style nga nito mga to, alam ni Melo Yap. Kasi nga, ito, lagi niyang binibira tong mga to. Dahil nga, mga sanggandikit to, nagbabardagulan to mga to. Nga, alam niya. So, kilala niya rin yung yung diskarte ni Kayo. Matagal na akong sinasakyan niya ni Kayo. Kaya anyway, ito yan, nabanggit ko na naman siya. Adi, bigay na natin kay Kayo yan. Diba? Para may content. Madaling araw. Di mo na ako kinuha-content, Kayo. Ano nangyari? Bira mo na ako yung content. Dati may daily burn eh. Ba't ngayon, natanggal na yung daily burn na lang. Patuloy. dyan, ilang araw ba magtatagal pa ang YouTube channel ni Banat Bay? Wala na, tinatanong ngayon ni Atty. Libayan kung ilang araw daw magtatagal yung YouTube channel ni Banat Bay. Depende yon kung kailan siya or kailan may maglalabas ng video ni Banat Bay na siya yung nanghihingi. Ngayon, syempre, kung walang maglalabas, ba't niya i-delete yung account niya? Ngayon, kung may maglalabas na video na nanghihingi si Banat Bay, malamang isasara ni Banat Bay yung kanyang YouTube channel. Naaalala ko kasi. Yung sinabi rin ni Ito ang pakinggan yung maigi ha. Sasabihin na to. Ito yung pinaka-importante sa video na to. Rafi Tulfo na hindi siya tatakbo. Naaalala ko nung sinabi ni Rafi Tulfo na hindi Tingnan nyo. Naidikit pa rin niya si Rafi Tulfo. Kasi ito, number 1 critic ko to ni Rafi Tulfo. So, lahat na lang ng pwedeng, ididikit niya kay Rafi Tulfo. Lahat may kasalanan si Rafi Tulfo. Walang ginawang tama si Rafi Tulfo. Si Banat Bay ang topic niya, pero naidikit pa rin niya si Rafi Tulfo. Di ba? Tuloy lang natin. siya tatakbo. So dito makikita ninyo, tinatawag niya mga sinungaling tapos walang kredibilidad kasi nga nagsasalita ng isang bagay tapos hindi tinutupad. Tapos tumakbo siya. Naalala ko lahat ng mga promises ng mga sinungaling na tao.
Teka lang, bago ako si Melap, ito muna. Lahat daw ng nangako, naaalala niya. Pero si Rapi Tulfo lang binabanggit niya. Diba? Napakaraming politiko na nangako na lahat-lahat na. Langit lupa pinangako. Pero may natupad ba? Diba? Pero si Rapi Tulfo lang nabanggit niya. Diba? Kung lahat naaalala niya. Talagang pag kay Rapi Tulfo talagang yun lang naaalala niya. So tuloy natin kay Melo Yap. Naalala ko lahat ng mga promises ng mga sinungaling na tao. Tapos, hindi lang nila ginawa. Hindi lang nila ginawa. Puro sila pangako, hindi naman nila ginagawa. Di ba? It's the same thing over and over again. Pero ang maganda dito, Eto, sabi ni Atty. Libayan, yung mga tao, mga nakilala niya, mga vlogger daw ni Atty. Rapi Tulfo. Tsaka si Rapi Tulfo, sinungaling. Kasi nagsasabi ng isang bagay na hindi niya ginagawa. O, pakinggan natin to. Ako po ang Ito naalala niyo yung video ni Banat Bay, naglabas siya ng sound clip na pangalan Atty. Libayan. Ngayon ito si Melo Yap, hindi lang sound clip ang nilabas, video mismo. Panoorin niyo kung sino to. inyong lingkod, si Atty. Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors Di ba promises din yan? webmasters. Hindi ba, Atty. Libayan, promises din yan? Na sinabi mo, yung abulo yan, yung membership. Actually, hindi lang membership eh. May video ka pa na sinabi mo, pati yung abulo yan. Ayun hindi lang pala membership ang hinihingi, ang nabanggit dito ni Atty. Libayan. Meron din siyang copy na pati daw yung abulo yan. 'Di ba? Sabi nga rin naman ni Banat Bay, sabi mag-hire daw to ng mga editor at web developer. Pero paano, asaan yung mga hinire niya? Eh kung lahat ng video niya is live streaming. So anong i-edit mo doon? 'Di ba? Tuloy natin. Gagamitin yon para sa pag-hire ng video editor at saka webmaster. Hindi ba hindi mo tinupad? So kasinungalingan din yan. So asa ng kredibilidad mo, Atty. Libayan? So, question na ngayon to ni Melo Yap. Yung credibility nito ni Atty. Libayan, gawa nga sabi nga niya, mag-hire siya ng mga editor, pero di naman niya ginawa. So, ano sinabi niya? Kinain niya lahat ng sinabi niya. Eh di pare-pareho na kayo. Pare-pareho na kayo nila kayo na walang kredibilidad. Puro hingi, puro hingi, puro hingi. Ang hinihingan nyo, minimum ang sweldo. Kayo kumikita ng mahigit sa minimum, tanggap ng tanggap. Ha? Yun yung masakit, di ba? Ang hinihingan, yung mga minimum wage lang. Pero sila kumikita na siya ng above minimum. Di ba? Unfair. Di ba? Ngayon, sinasabi nga ni Atty. Libayan, di ba? Parang, nagbayad ka na, naaksaya pa yung oras mo. Sinabi niya rin yung nakarang video, di ba? So, abangan pa natin kung ano yung mga susunod pang mga mangyayari dito sa issue na to sa challenge ni Banat Bay na burahan ng channel ng YouTube. Maraming salamat po.